So hello no, ngayon no, pag-usapan ito tungkol sa kautusan ng Panginoon no, na kung sino sa atin or bakit or tayo ba ay napapailalim pa rin ba sa kanyang kautusan or sa grace ng Panginoong Hesukristo. Kung sinuot ba natin ang bagong pagkatao kay Kristo at tinanggal na natin ang lumang pagkatao which is full of sin. No? So, alam naman natin sa sinasabi sa Biblia no, na ang kautusan ay para lamang sa mga taong napapailalim sa kautusan ng Diyos. No? Ang kautusan ginawa para sa mga taong naaalipin sa kasalanan or napapailalim sa kautusan. Pag sinabi nating namumuhay tayo sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo, so hindi na tayo namumuhay sa kautusan, kundi namumuhay tayo doon sa grace ng ating Panginoong Hesukristo. So ano bang ibig sabihin kung tayo ay namumuhay or napapailalim sa kautusan ng Panginoon? So halimbawa, ang kasulatan nagsasabi, ang kautusan nagsasabi, huwag kang mangangalunya, ngunit nangangalunya ka. So nangangahulugan, ang kautusan nagsasabi na ikaw ay nagkasala sa pangangalunya. So ang kautusan hindi ginawa para sa mabuting tao, kundi para sa mga taong lumalabag dito. At ang kautusan ginagamit para ipaalam sa isang tao na siya ay napapailalim sa kautusan upang magbalik siya doon sa liwanag. Hindi na siya mapailalim sa kautusan kasi nga ang kautusan ginagawa para sa mga lumalabag. At dahil dito ang kautusan nagsasabi rin na kung ang isang tao mananatili din sa kasalanan, mapaparusahan siya. No, so nagkasala siya sa kasalang pangangalon niya. So pagsikapan natin no, na makaalis tayo sa kasalanan yan. So ang kautusan hindi ginawa para sa mga taong matuwid na sumusunod sa Panginoon, kundi sa mga taong lumalabag dito. Halimbawa, ang kautusan nagsasabi, huwag kang magnakaw. Nagnakaw ka. So napapailalim ka sa kautusan. Greediness, nagiging sakim ka. Ang kautusan nagsasabi na ang pagiging sakim ay tulad ng pagsamba ng mga Diyos-Diyosan at bunga nito, kamatayan. So nangangahulugan na ikaw ay napapailalim sa kautusan ng Panginoon. So kung tayo ay napapailalim sa kautusan ng Panginoon, pagsikapan natin kung paano tayo makawala sa bitag ng kasalanan, sa bitag ng kamatayan. Kasi ang kautusan ginagamit para sa mga tao sumusuway dito. So kung tayo ay susunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo, tinanggal na natin ang luma nating pagkatao na full of sin at isinisuot na natin ang bagong pagkatao with the Lord Jesus Christ. No? So kung tayo sinuot na natin ang bagong pagkatao sa ating Panginoong Hesukristo, hindi na tayo gagawa ng isang bagay na siyang dahilan upang maibalik tayo upang mapailalim sa kautusan, kundi mamuhay na tayo sa kanyang salita, sa kabanalan ng kanyang salita. Kasi sinuot na natin ang lumang pagkatao na full of sin, na puno ng kasalanan, na napailalim sa kautusan ng Panginoon. Kasi ang kautusan ng Panginoon ay nagbubunga yan sa puot at galit ng Panginoon. So pag sinuot na natin ang bagong pagkatao sa ating Panginoon Kristo, nangangahulugan mamuhay tayo sa kalooban ng Panginoon, pagiging banal sa kanyang kalooban, sa kanyang salita. Ngunit kung sinabi natin na tayo ay sinuot na natin ang bagong pagkatao kay Hesukristo, ngunit namumuhay pa rin tayo sa mga bagay na siyang dahilan upang tayo ay mabalik doon ilalim, mapailalim sa kautusan, nangangahulugan tayo ay hindi pa nakasuot, kumbaga hindi pa natin tinanggal ang lumang pagkatao. Andoon pa rin sa atin. Kasi nga, we are walking in different ways. So, lumalakad tayo sa dalawang daan. So, alam nyo naman ang kasulatan no, na nagsasabi na ang tao, no one can serve two master. So, pagsikapan natin nga kung tayo ay mamuhay sa kanyang kalooban, mamuhay sa kanyang kautusan, kabanalan, pagiging matuwid ayon sa kanyang kagustuhan at kalooban, pagsikapan natin na mananatili tayo doon sa kanyang perimeter, na hindi tayo makalabas. Kasi sa oras na maglabas tayo, ang kautusan tatawag sa atin kung ano yung klaseng kasalanan na ginagawa natin.
pangangalunya. Huwag kang mangangalunya. So tinatawag tayo sa pamamagitan ng kautusan. Kasi nga ang kautusan, ang dala niyan ay puot at galit ng Panginoon kung tayo ay hindi makakawala dyan sa bitag ng kamatayan, ng kasalanan. So pagsikapan natin na mamuhay sa kalooban ng Panginoon at makawala tayo sa bitag ng kautusan. Kasi nga ang bitag ng kautusan, ang kautusan nagsasabi or pinapakilala ng kautusan sa tao na siya ay nagkakasala. Yan ang ginagawa ng kautusan o trabaho ng kautusan, ipakilala sa isang tao na siya ay napapailalim sa kasalanan under the wrath of God. So, ang bunga niyan, kamatayan kung mananatili tayo sa kasalanan. So, pagsikapan natin na mamuhay sa kalooban ng ating Panginoong Kristo. No, so, hanggang dito na lang, no, and God bless everyone. Amen.